si Apple David yung ano natin interview. Our Vice President. Yes. So kasama ko si Apple lagi sa mga officer ganyan. So, kapag ka-group ko siya or may meeting kami, lagi niyang sinasabi na, wait lang, may yasik ako sa dito sa bahay. Nakikurious lang ako na, paano ba maging or ano pakiramdam ng isang eldest child sa family mo, tapos yung pinagsasabay mo pa yung school mo, ganyan. So, ayan nga, ako is the eldest among the four. Ako, tapos isang lalaki, tapos dalawang babae. Yung sumunod sa akin is college na first year, and yung dalawa naman is high school. So, yung parents ko, si mama ko, aalis yan mga 7, gano'n, para si mama ko kasi naglalaba, nagbibig sa mga bahay. Tapos si tatay ko naman, from the start, isa siyang construction worker. Kaya mahirap. Bilang isang panganay, ano pa lang ako, elementary. Ganun na yung trabaho ng mga magulang ko. Parang nasanay na ako na pag wala yung mga magulang ko, ako yung mag-aakto na isang nanay, isang tatay sa family. And then, syempre, mahirap. Mahirap talaga yung maging panganay. Kasi, syempre, sa'yo lahat ng mga obligasyon ng parents mo. Sa'yo, parang nakaatas. For example, magluluto ka, pagkagising mo pa lang is, hindi mo pa hinawakan yung suklay, hahawak ka na ng walis. Tapos, pagkatapos mo magwalis, syempre, nandyan yung magluluto kasi papasok mo na sa school. Kailangan na kumain naman sila bago sila umalis. Tapos, syempre, pag 12, bubuwi yung papa ko para kumain. Syempre, magluluto mo. Kahit, alam mo yun, yung kahit pagod ka sa araw-araw, kahit gusto mo magreklamo, hindi mo magawa kasi pagka hindi nagtrabaho yung magulang mo, paano kami mag-aaral ko? Siyempre, dalawa na po kami college. Siyempre, may tuition ko, sa PCN, sa SNC, may private school ko, kailangan ng pera talaga, malaking pera. Kailangan talaga yung pagpupursige, yung mahabang pasensya. For example, sa mga kapatid. Siyempre, sa mga kapatid, hindi naman para-pareho ng ugali. At isa pa, bata pa sila, hindi pa nila naiintindihan yung mga konsepto ng buhay. As panganay, hindi ka lang mag-aakto ng isang anak. Hindi ka lang aakto bilang isang estudyante. Aakto ka parang isa kang nanay. Parang kailangan mo, pati yung kapatid mo, kailangan mo i-hold. Yung namimiss ko lang is parang sa part ko, parang hindi ako na-mold. Parang hindi ako na-embrace ng mga magulang ko. Parang hindi naman nandiyan sila eh. Nandiyan sila, nandiyan yung mga presence nila. Nagtatrabaho nga lang. Thankful kami, thankful ako. Nagtatrabaho sila. Alam ko naman na nagtatrabaho sila. Pero syempre, as a panganay, gusto mo yung kahit minsan lang, yung nagtimin ka, yung kung sana yung kamustahin ka. So, you mean, kahit na ikaw na yung nag-guide sa mga kapatid mo, parang gusto mo rin na may gumawa para sa iyo. Kasi yung laging sinasabi nila yung mga ate, gusto nila, may ate din sila. So, para maramdaman din nila kung paano maalagaan ng ate, gano'n. So, sa part ni Apple, parang kapag napagod siya, parang lahat. So, sa part na hindi siya pwedeng mapagod kasi kapag napagod siya, paano na lang yung mga kapatid at magulang. So, Apple, as a older child, meron ka bang nararamdaman na pressure ngayon? Kung yung pressure, madami. Kasi, yun nga, mga panganay, kailangan pumunta sa pag-aaral. Pag-aaral is parang sila mama ko at si tatay ko is gusto nila, nag-expect sila lagi na dapat mag-honor ka. May time pa nga na isang araw, bigay ng card. Tapos, kinuha yung card ko. Siyempre, pagod, galing sa school. Tapos, ipapakita mo sa kanila. Tapos, may 88,000 day. Ibigay yung isang kulit natin na ewan ko bakit nagkaganon, bakit nagiging lang. Kaya ako nabigla. Tapos, pinakita ko sa kanila. Tapos, hindi man yung sana yung congratulations,
yung grade mo, kahit na marami ng trabaho sa bahay, nagagawa mo yung responsibility mo sa school, gano'n, yung ginagawa mo lahat. Pero ang sinabi nila, bakit may hindi ka? Ganun yung parang pressure na kailangan mong gawin yung nasa bahay, kailangan mo itutupan yung nasa school. Kasi pag napabayaan mo yun, masasisi ka kasi ikaw yung gumagawa noon. At isa pa, mahirap kasi hindi mo alam kung paano ka magkakaroon ng time management. Kasi pag uwi ko, for example, alas 8, uwi ako, mga 9, gano'n. Tagawa ka ng yelo, magugulas ka ng plato, maglilinis ka, tapos pagising mo, linis na naman. So parang yung magiging routine ko is, pag pagising ko is agad, tapos aalis na lang ako, maliligo, tapos aalis na, tapos uuwi, linis na naman. Tapos parang yung nagiging time ko for the school is, ano na lang, yung mga madaling araw, kaya yung mga rush na ako, nasa school na ako, hindi pa ako ginagawa. Kaya ang daming pressure na nasa paligid mo. Pero sabi nga ni Lord, kung will niya na ibigay sa akin yung mga nararapat, is gagawin niya, magkakatotoo. Kaya lahat ng pagod, hindi ka pwedeng umiyak eh. Kasi pag umiyak ka sa harap ng mga magulang mo, parang mahina ka, hindi mo kaya, manghihina din sila. So, pag-iiyak ako sa kwarto ng ako, or minsan, hindi pa sa bahay. One time nga, yung super pressure na po yung naramdaman ko. Kasi, isang pagkakamali lang po yun parang napuno ako. Lumayas ako. Lumayas po ako. May dala po akong damit. Opo. Laging ginagawa ng kabataan. May dala po akong damit, isang piraso lang. Tapos, underwear, gano'n. So, nag-bag po ako, malis ako. Kasi pinalayas po ako ng nanay ko eh. Pinalayas po ako. Sinunod mo naman, no? Oo, kasi po sa bigat na po eh. Tapos po, syempre, pinsan ko po ko. Eh, tamang bahay lang po. Lumayas po ako, pumunta lang po. Ikaw ka ako ng bahay lang. Buong magdamag po, iyak. Tapos, nagbabantay ako. pinasundo lang po ako pinabukasan. Eh, yung bahay ko, dito lang. Maglalayas ka, doon ka lang sa kabila. Parang hindi ko rin po kaya na iwanan sila kasi wala akong yung responsibility ko, ipapasa ko ba. Kaya, kahit mahirap po, kakayanin. So, Apple, dumating ba sa point na sinasabi mo sa sarili mo na sana hindi ikaw yung pangalan? Para yung mga, di ba, pag bunso ka, sabi nga nila is, sinasabi nila yung bunso, favorite, di ba? Na hindi ka utos-utusan, ganyan. May time ba na naisip mo, sana hindi na lang ako yung pangalan? Naisip mo rin ba yun? Or nabanggit mo lang sa sarili mo? Kasi, di ba sabi mo nga, sa'yo lahat yung responsibility as a panganay. Naisip mo ba yung mga ganun dati? Opo, ate. Maraming beses na po kasi nakita ko, nakakaingit po na maging bunso, yung sa gitna. Kasi yung bunso ko, favorite ng nanay ko. Yung dalawa, favorite ng tatay ko. Paano? Sabi ko, sinong May types tao na- na yung parang sana may favorite sa akin, gano'n. Hindi, yung ano po, yung ang hirap. May nararamdaman mo Kumbaga, rin. nag-left behind Kahit sa family niya. kahit kapatid niya, Oo. naiingit din. Nararamdaman Kasi po ano din. yung for example, pag napagsasabihan ka, syempre panganay po ako eh. Pag may nagawang mali yung kapatid ko Sa'yo sa akin din. din po. Kaya kailangan kong pastulan, ganun po. Kailangan maging okay yung samahan namin magkakapatid kasi pag hindi, sa akin na naman. Tapos, yung mga kapatid ko nakakaalis-alis kahit anong oras. Ako hindi, kasi po, hindi ko pwede kasi May time ba na parang gusto mo na lang sabuhan yung parents mo or yung opo, maraming time din. Hindi naman sa ano, kasi syempre po, yung parang naging kubihan ko na lang is yung pag-church. Kaso po, yung pag-church ko na yun, ayaw po ng magulang ko kasi po, Hate sila. both Catholic po yung parents ko, tapos ako po, born again, sumama po ako na lola ko. Tapos may time po na pinipigilan ako, yung maliligo na ako, tapos may sasabihin ko sila na wala ka namang mapapala dyan. Tapos may time pa po na nagbaptism na po, ako po yung song leader. Ako yung song leader, pero ako hindi ako nag-baptist kasi po ayaw ng mga magulang ko. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Nagsiserve naman ako, sinusunod kita, yung mga kalooban mo, bakit mo ako ganun pinahihirapan? Ginagawa ko yung best ko bilang anak.
bakit gano'n, ang hirap-hirap, ang bigat-bigat. Pero hindi mo kailangan sukuan yung mga magulang mo kasi anak ka eh. Tapos alam mo yung mga hirap ng magulang mo. Kung hirap ka, kung hirap ako sa pag-aaral ko at sa pag-aalaga sa mga bata, pag-dilinis ko, kung hirap ako, what more yung hirap ng magulang ko para makapag-provide ka. Kasi diba sabi nga nila, kailangan ibabalance mo talaga yung sarili mo sa family at the same time basta gusto mo gawin yung mga goal mo sa buhay. So, mahirap siyang timbangin kung alin doon sa dalawa. Kaya kailangan is pantay pa rin talaga. Tsaka minsan kasi kapag time na yung life natin, unfair siya. Kung kailan mo na nahanap yung kakampi mo, kung kailan mo nahanap kung saan ka comfortable, parang dun ka pahirap ng pahirap. Pero it means lang dun sa pagiging Christian mo, ganyan. Minsan kasi, susubukin ka ni Lord dun sa mga paraan na masasaktan ka. Para minsan yung pagsubok na yon, yung sakit na yon, yun pa yung blessing. Sinasabi nila. So, kita naman natin how blessed si Apple sa magulang niya kahit gano'n. Kasi yung ibang magulang, hindi talaga nila kinakayanan yung mga problem. Pero tignan natin yung gano'ng kaband yung family nila. Kasi once na nakatay ka na sa family mo, mahirap siyang tanggalin. Parang buhol na hindi mo So, alam paano. Oo, yun gano'n. na. Ganun kasi talaga kapag yung sabi nga nila, yung blood daw natin, stick na stick kasi kasi kapag tinawag mong family, kahit ano pang mangyari, Umiiyak pa rin. So, any advice sa mga eldest na pagod na din Katulad sa mo. life? Yes. Yung mga breadwinner, no? Oo. Ganyan. So, yung advice ko lang po is kahit na nakakasuko yung mga pangyayari sa buhay mo, kahit mabibigat yung mga responsibilities na naatas sa'yo, kahit gusto mo nang kumawala doon sa sitwasyon na nandun ka, as a eldest, hindi mo kailangan ikumpara yung sarili mo sa mga nararanasan mo. Kasi blessings yun sa'yo, yung nararanasan mo kasi parang nire-ready ka na ng mga parents mo para sa future kung ikaw yung nagpapamilya. Marami ka nang alam, hindi ka na mangamaka. Tsaka kakayanin mo na kahit mag-isa ka sa buhay. Tama. Tsaka darating yung time na yung mga kapatid mo, mag-take back sila sa hindi natin. So, takeaways. So, that's all guys. Thank you for watching.